Pinagtawanan ni Naka Eric at Dr. Lauren Badoy, mga kababayan, etong mga Tulfo. Na ang isyu, mga kababayan, na ay hindi lang bendalo, kundi pati na rin ang kanilang pagiging mga babaero. Oh, na okay lang sana, mga kababayan, kung ang kanilang mga babae ay kasing edad nila. Ayun, mga kababayan, parang apo na daw, mga kababayan, ang pinapatulan pa. Parang mga anak na at maging parang mga apo pa. Ang nakakalungkot lang dito, mga kababayan, ay ayon kina Dr. Badoy at kina Ka Eric, mga kababayan, ang ginagamit pang pera ay di umano galing mismo sa gobyerno. Parang tayo pa daw ang nagfa-fund sa kanilang kalibugan. Na kung tutuusin, mga kababayan, kung tingnan nyo ang mga itsura nitong sina Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, mukhang ang mga itlog daw nito, mga kababayan, o mga bayag, ay abot na, mga kababayan, hanggang tuhod. Ang mga itlog. Ganyan karangler, mga kababayan, ang mga taong ito. Tapos, ang lakas pa ng mga mga loob na pumasok sa mga ganyang klaseng bisyo. Lord, panoorin niyo po. Sila Tulfo, and then they spend people's money on Mga their bendalo pa. disgusting pambababae nila, no? Ng mga Grabe, no? products na Oo nga, no, mga kababayan, no. At walang denial, ha? Walang denial, mga kababayan, dyan sa kanilang mga, dyan sa kanilang bisyo. Sa makatweet, mga kababayan, si, Montulfo, kinumpirma pa nga yung pang Bibiba Max, mga kababayan, ni Rafi Tulfo. Ang sabi niya, lasing lang daw. Lasing! At kaysa naman daw manlalaki, mga kababayan. Oh! Tapos si Erwin Tulfo, alam naman natin, mga kababayan, multiple partners yan eh. 10 or more ba yung anak ni, mga kababayan, ni Erwin Bendalo Tulfo. Tapos maraming babae, iba-ibang babae. Not to mention, sinabi pa mismo sa affidavit ng Marines, mga kababayan, na nagpapadeliver pa nga yan ng babae, mga kababayan, sa Midas Hotel at Shangri-La. Tapos, gusto pa niya marami, mga kababayan. And then, halik kayo dito. Papalinyahin, mga kababayan. Sige. Tapos mamimili siya. Ikaw. Pasok. Tapos yung iba, bigyan ng tip. Yan sa pinabit yan ng Marines, ha? That alone, mga kababayan, is human trafficking. No bail yan, Erwin. Prostitusyon yung ginawa mo eh. Dapat ka ngang no bail dyan. Pati yung Viva Max, mga kababayan, ni Rafi Tulfo. Kabilang din yun sa human trafficking, mga kababayan. No bail din yan. young enough to be their children. Kadiri. Tapos parang mga anak na nila, mga kababayan, Scholar. Kadiri. Parang apo na nga nila. Parang apo na. Oo nga. Parang apo. Apo na. Tapos siguro yung mga babaeng yon, siguro, pero obviously pera na lang kasi mukha sa Pera na lang, mga kababayan. Kaya nga, human trafficking dahil, yan nasasadlak na yan sa prostitusyon. Okay lang kung naging girlfriend nila, mga kababayan, dahil kusang loob. Pero yun, involved ang pera Tapos, ang presumption, mga kababayan, pera pa ng taong bayan. Tayo pa ang nagpa-fund sa kanilang kalibugan. mga ukluban, di ba? Mukha sila mga orangutan na Mukha mga orangutan. Diyos ko. Siguro yung mga betlogis nila, siguro. Mga itlog. Right. Siguro, umabot na sa tuhod. Diba? Ay, Diyos ka, Lord. Ang mga itlog ng mga Tulfo, mga kababayan, nakabot tuhod. Ang mga bayag, nasa tuhod na, mga kababayan. Tapos ganun pa rin ang kamanyakan. Kaya pala nagpa-promote ng mga pampatigas, mga kababayan, no? Robust! At saka siguro hindi na, parang sinasabi ni, nakakadiri lang talaga. Ang mga itlog na nun, no? Baka pinabotox na rin, mga kababayan, ang mga itlog. Diba? Nagpa-botox daw yun, mga tulpok, mga kababayan. Totoo ba? Baka pati mga itlog din yung botox na. Nakakadiri kasi you know that they've created a country. Kaya pala mukhang nakaumbok yung sa bandang pantalon niya sa tuhod. Baka itlog na yun. Whether yung morals naman nakakadiri, di ba, na Nako, Viva Max. yung katulad yung anak ni Ralph Recto na nagtitip ng 250,000. Hindi, si yun. Si Rafi Tulfo talaga yun, nagtitip. Alam natin pera natin yun, di ba? Oh, And then you have in Malacanang, you have drug addicts, Ayan. cocaine. Pero pati ba, mga kababayan, sina Ralph Recto, hindi natin alam yan, mga kababayan. Baka yun ang sinasabi nilang klaro, Recto. Wala natin. Addicts na nagpa-party, and then there's a Ay, and then, kung ano talaga ang mga, mga kababayan, yung mga minions, mga tauhan, yun din, di ba, ang gawain ng mga kabangagan?
Di ba yung sabi ni Dean Chase, mga kababayan, di ba? $20,000 katumba sa 1,000,000, tapos 40,000 pa yung isa, 2 million. Mabembang lang, mga kababayan, isang gabi. Tapos mayroon pang picture talaga, mga kababayan, na andun talaga si Liza Falakairs. Harry Potter, mga kababayan, naka-frontal. Hindi naging issue yun, no? O, eto, mga tauhan din niya, mga kababayan, bimbangan din ang issue. Social secretary Scholar. there who admitted Mhm. using drugs and yet she's still there, di ba? Ay, oo nga. Tapos yung asawa ni Tantoko, mga kababayan, ha? Andun sa affidavit, gumamit sila ng droga. Gabinete yon ni BBM, mga kababayan. Tapos wala, hindi nga natanggal, di ba? Ang kapal talagang, my goodness, talagang Kapal ang walang faiz. walang kahihiyan, walang moral compass itong administrasyon na ito. Kaya nakikita mo na Tapos ang mga bayag, mga kababayan, hanggang tuhod na. nakakadiri kasi sila uso daw talaga sa kanila, Eric. Ay, nako. Pera pa sa pagnanakaw nila. Oo. Ang mga taga-kolekta ng pera nila, pamilya nila, Mga asawa asawa nila, nila. anak nila. Oo. Tapos may mga Kapatid. may mga chiching sila sa opisina. Diyos ko, Lord. Yan, no, pati kalibugan, mga kababayan, funded by the people's money. Kadiri. Such a Young enough to be shame. their children. Mga apo. Loy-loy na ang mga betlogs. Laylay. Mga dilaylay. Laylay na, mga kababayan, ng mga yagballs. Basta hindi lang yon. Alam mo, these young women obviously are just also using them, di ba? Of course. Pera, di ba? Because Pera lang talaga. who's going to like you? You're Wala nang magkakagusto dyan sa mga, mga kababayan, mga gurami na yan. At fascinating talaga, mga kababayan, no? Something is wrong with those people, no? Mga magnanakaw, mga kababayan, tapos mahilig pang makipagbimbangan na laylay na mga itlog, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Mga kurakot pa. Lahat ng kasalanan sa mundo, inako na nila. ugly. You're Mga adik pa. Ang masakit dyan, ma'am, pera ng taong bayan. Ang Sa bawat pambayad din nyo ng tax. 'Di ba nagbabayad kayo ng tax? Isipin nyo na lang, pambengbang ito ni ng mga manyakol, mga kababayan. Gagamitin ito sa kanilang parausan. Isang gabi, milyon-milyon. Sila may hawak ng kaba ng bayan eh. Yeah. Kaya ganun kadali Hindi, tsaka para Eric, sa kanila. pagka ikaw ay public servant, no, meron kang conduct, 'di ba? Meron kang certain conduct. I'm not being prudish or anything like that. We knew that PRRD liked women, 'di ba? And yet, Pero girlfriend niya, mga kababayan. At saka hanggang ngayon, 'di ba? Naghahabol sa kanya. Kung hindi lang gagamitin ang pera ng bayan, wala tayong pakialam. Kina Tatay Digong, talagang nobya niya, mga kababayan, 'di ba? Sinahanilit. Yun talaga, napunta ng dahig. Yung si Jazz, mga kababayan, na Igan, andun. Talagang nagmamahalan. Tsaka yung isang ex-girlfriend niya na saan nga ba yun? Yung Cagayan ba yun? Yan ang kaibahan, mga kababayan, dahil yun, lover si Tatay Digong. At si Tatay Digong, annulled yan, mga kababayan, Ibig sabihin, by law, mga kababayan, single siya. Hindi nga sila, kasal ni Hanilet. Mayroon lang silang common na, mga kababayan, dahil mayroon silang anak, common legal responsibility kay Kitty. Pero, walang nilalabag sa batas, mga kababayan, si Tatay Digong. At aminado naman siya, yan ang kanyang flaw. Pero, hindi bagnanakaw si Tatay Digong, mga kababayan. At magaling siyang leader, magaling siyang politician, magaling siyang public servant, mga kababayan. At yung flaw na yan ni Tatay Digong na aminado naman siya, hindi naman nakaka-apekto sa kanyang trabaho. Pero itong mga bangag na to, mga kababayan, iba ninanakaw nila, mga kababayan, yung pambayad nila sa mga babae. Pambayad pa hindi pa nga nila ginawang girlfriend. Ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Yan ang kaibahan. no, and yet you couldn't fault him for anything because he got the job done. Hindi siya magnanakaw and he brought our country to heights. Hindi siya nagnanakaw para gastusan ng babae. Ay, naku, Mariosep, hindi. Ang mga babae pa ang gagastos, mga kababayan, sa kanya. Tingnan nyo. Ngayon, wala na yung pera si Tatay Digong, Wala na yung income. Ang kanyang mga girlfriends na mismo, mga kababayan, ang gumagastos. Napupunta sa dahig o ganyan. Babae ang gumagastos kay PRRD. Hindi yung gagastusan niya ang babae. Hindi siya Para ganun. Hindi siya. magnanakaw. Yun ang issue namin ni Ma'am Lorraine. Yeah. Nag-aabuso, nangungurakot, nagnanakaw sa kaban ng bayan para tustusan ng bisyo sa droga, bisyo sa babae, bisyo sa Pati na nga lalaki, di ba? Issue, gasto sa lalaki, mga kababayan. Anong sabi ni Dean Chase? Di ba si Bangag, ang lalaki, ang
binayaran. Sabi, kung si Dean Chase ang ating nagpapatira sa wet po, mga kababayan, si Vangva. O bakit hindi yan imbestigahan si Dean Chase, mga kababayan, para patunayan na mali siya? Pinapatay lang nilang issue sa pamamagitan ng silence. Ibig sabihin, baka may katotohanan. Yan pong mali. Alam mo, si PRRD, no, yung mga girlfriends niya, mahal siya. Mahal. Mahal siya. Hindi niya plastic. inaabutan ng pera. Hindi niya mayabang si PRRD. Hindi mo pwedeng bilhin ang pag-ibig niyan. Talaga totoong nagmamahal siya, no? So, pero itong mga ukluban na ito, no? Katulad din na Raffy Tulfo. Yung Rafi, yan. At saka marami pang Viva iba. Max. Ang dami pa, Eric. Gusto mo pangalanan ko dito, Eric? Sige, Yung isa, pangalanan. Roman Bat pa eh. Ay, Diyos ko, Roman Bat pa. At maging si Bangag mismo. Oo, mga kababayan, si Bangag. Yung tubig. Pinapaliguan ng gatas. Sino yan? Sino yan, Eric? yung binanggit ng escort service, di ba? Gusto niya Roman Bat. Kasi bakit? Bakit? I mean, I'm not surprised because ano bang nakita natin kay Marcos, mga sex videos niya? Diyos ko lahat. Nakakadiri. Lisa. Grabe. Nagchuchupa-chupa siya. Chupars. Oo nga, no? Di ba? Doon sa video ni Dean Chase na shinare, mga kababayan, although hindi niya talaga pinakita. Pero, nagmukbang daw si Ngagva, mga kababayan, ng patutoy ni something tubig. Kadiri. To the max. Ang lalaki to. Di ba na may Lalaki pa. Hindi pa talaga babae. tall boy siya? No, really? That's what we saw, right? Terrible. And did he come out Cerebral and Redon. deny it like a president ought to? No, he just didn't say anything. No, which means that Tatawa-tawa na siya, no? Walang denial, no? No comment lang. yeah, which means, di ba? So, in other words, under his leadership, no, lahat ng indecency pinaggagawa ng mga putang inang yan, tapos ginagamit ang pera natin at ang poder, pagkatapos lahat ng kababuyan na pwede Kababuyan. ginagawa. Mas magandang pakinggan yung ganong description mo, ma'am eh. Yeah. Lahat Kababuyan. ng kababuyan, ginawang standard ni Oo. Marcos sa mga Yes. nanunungkulan sa gobyerno at mga binibitbit niya. Yeah. Lahat ng kaimoralidad, no? Tapos, mga magnanakaw pa. Pinapaikutan siya ng mga kababuyan at mga Siya mismong baboy. Siya mismo. kagawa na ginagawa. Kaya ito po ang ating kalunos-lunos na pangyayari sa ating buhay, Ma'am Lorraine. Pero alam mo, Eric, no, mga kababayan, wala tayong choice kung hindi to push back resistance. Yeah. Why? Because what these people are saying is ganito ang Pilipino. Hindi ako papapayag. Hindi ako magnanakaw, ulul. Diba? Julol, Hindi ako ah. katulad ninyo. Julol. Hindi ako nangulimbat kahit isang sentimo. So, huwag mo sasabihin na pareho tayo, hindi tayo pareho. Ulul. Tama. Yun lang yan. Mga ulul sila. PRRD hindi nagnakaw, hindi yan nagdodroga. Lahat kami walang Talaga. ganyan. Di ba? Yeah. So, mahalaga kasi sinasabi nitong mga ito kasi supposedly sila yung nasa pwesto. Kasi kung sino yung leader, yun yung magde-define ng isang bansa, di ba? Tama. Pero Tama. sa akin, Eric, hindi ko sila ina-acknowledge na leaders na wala mga Mga salot na nga eh. Salot. kriminal yung mga hayop na yan. Oo. Kriminal. Nakakadiri sa pinaka Walang leader, ma'am, Kawatan. na pinagnanakawan niya ang kanyang sariling bayan at sariling gobyerno. The Walang very leader na opposite. inilulugmok niya sa baha at kahirapan ng kanyang mamamayan. Oo, nilulunod. Yes. Tapos, the very opposite of what a leader is, yung pinaggagawa nila. Hindi sila Distractor. Dinidestroy nila ang ating bansa. Seremonyuhan ang Huwag ginagawa. natin silang tatawa Kajabluhan. maging leader kademonyohan, mga demonyo, mga kriminal, Jabo, mga mga jabs. sugapa, no? Mhm. At saka alam mo, Terrible. yung nakakadiri kasi doon, no, wala talagang moralidad itong mga ito. At saka Mga kunyari, immoral. if they watch us, no, and then they hear us talking like this, they don't care. Ang wala lang, no? Hindi nila papatulan, mga kababayan, dahil pipick upin ng media. Yan ang taktika ng mga Marcos, mga kababayan. Alam na natin kung paano mga controversy na kung sisingaman lang. Hindi natin papansinin. Mamamatay yan ng kusa. Don't care, no? So, but for us naman, no, kasi for me, they're not my audience. I don't care about Yeah. you as well. Ang audience natin dito, ma'am, ang mga mamamayan, Filipino people. ang mga Pilipino, ang mamamayang Pilipino na inaabot natin na huwag mawala ng pag-asa, huwag mag-surrender, huwag sumuko, at huwag manahimik. Kahit mahirap ang sitwasyon natin, huwag manahimik po. Mga kababayan, the moment we stop complaining, we stop criticizing,
and bringing up valid issues the moment that our rights and freedom will die with us. Will Nang die yan. with us. And I also, we're so fortunate that we have a vice president, a leader, who teaches us how to take it. Though she's standing there with dignity and she continues to serve, no? Hindi siya lumuluhod sa mga magnanakaw na ito na mga Diyos ko, Maria Joseph, ano Mga ang description magna. sa kanila, Eric? Diyos ko, talaga kasi na marami ako narinig Diablo. may mga girlfriend na kasing bata ng mga mga anak Oo nga, nila. 18 lang, 17. Oh, Diyos ko. Uy, mga pedophile naman yan, no? Yung isa nga 16 lang nang sinimulan gamitin daw eh. 16 yung magkapatid, 17 yung isa. At saka Magkapatid yung dalawa. hinahire nila na staff sa opisina nila. So Ginawang mga kababayan doon sa office na nagbimbangan. pa nagpapasweldo, 'di ba? Para pwede silang Diyos ko, Maria Joseph talaga. So, ang kagandahan dito, meron tayong Vice President na tinuturuan tayo paano tumindig. Paano lumaban? At ang choice, wala tayong choice dito kung hindi lumaban. Hindi pwedeng pabayaan natin. Tapos, si Sarah, mga kababayan, no? Ginagalit nila ng ginagalit. Binubuisit nila ng binubuisit. Tapos kung mag-react si Sarah, mga kababayan, gagamitin nila ang galit na reaksyon ni Sarah para siraan din si Sarah. Grabe talaga tong mga animal, no? Ito or pinapayagan natin ito na matahimik tayo. Kaya namin ito pinag-uusapan. No? Kasi pera natin yung ginagamit. No? Correct. Ginagamit, inaabuso. No? Ninanakaw ng mga buang. At dito papasok, Ma'am Lorraine, yung ating pagpupuna, no, kung bakit sinasabi namin ni Ma'am Lorraine nung nakaraang episode, hindi po magagawa ni Marcos basta-basta ito. Kung walang mga enablers at conspirators at colluders. Ang isa sa pinakamalala na colluder at conspirator at enabler ni Marcos ay ang mga komunistang teroristang group. Yan, At mga mga NPA. kasama nila na nakikinabang ng todo-todo sa pinagnanakawan at pagnanakaw na ito sa gobyerno, kung kaya todo tanggol at todo depensa sila Tanggol, kay tanggal. Marcos at kay Romualdez. Samantalang yung mga lumalaban laban sa katiwalian at pandarambong ni Marcos, yun ang inaatake Pandarambong ni nila. Bongbong. Kami, sila Ma'am Lorraine, sila Pastor Sina Senator Marcoletas, Tatay Digong. Yan ang kanilang inaaway, mga kababayan. Kibuloy, si former President Duterte, si Vice President Sara Duterte, sila Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, si Congressman Mike Defensor, at marami pang iba. At ito po ay dahil sa dalawang bagay. Maliban sa nakikinabang sila, Ma'am Lorraine, itong CPP, NPA, NDF, sa pagkagahaman at pagkabulastog at tarantado ng gobyerno ito, madali nilang mapapabagsak ito later on. Kapag sila ay nakapagpwesto na sa loob ng gobyerno at naiimpluwensyahan nila. Etong FPA, no? Ano ba gusto nila, mga kababayan talaga? Hindi rin nila, sa tingin natin, hindi nila gusto talaga, mga kababayan, mag-take over talaga. Dahil wala silang pinapatakbong presidente eh. Gusto lang talaga nila na mag-coexist with the government, manggulo, mga kababayan. Para sa pera. Funding, mga kababayan. Ginagawa nilang negosyo eh. What if na talaga, no? Sige. Mga NPA. Pagbigyan kayo, isang chance lang. Pero dumaan pa rin kayo sa eleksyon. O magpanalo daw kayo ng NPA na presidente. Para tingnan, malaman natin, mga kababayan, ano ba talang gusto ninyo, mga hudas kayo? Anong gusto nyo sa bansa? Gawing komunista lahat? Daig pa ninyo ang diktador. Magpanalo kayo ng NPA na presidente. Sige. Ang mga mahalagang institusyon ng gobyerno, kagaya sa Kongreso at ganoon din po sa iba't ibang sangay ng gobyerno, Ma'am Lorraine. Yan ang taktika nila, using the parliamentary struggle not only limited to the street mobilization but also on the deep infiltration and influence operations inside the government, Ma'am Lorraine. Ano masasabi dito, mga kababayan? Post your comments below.